breaking news po mga kababayan. Nako po, pagkatapos po na sumabog po at bumaliktad at naging hudas itong si Orly Gutesa na lahat po ng kanyang mga sinalaysay nung siya ay ininbita sa Senado upang bigyang diin ang kanyang mga sinumpaan laban kay Saldico at Martin Romualdez. Ngayon po mga kababayan, tila bumaliktad na talaga at idinidiin po si Marcoleta na siya yung mastermind kasama ni Mike Defensor. Katumbas daw nito ang 150 million na pabuya at scholarship. Ito po ang sinasabi ni Orly Gutesa, pero nakalimutan yata ni Gutesa na tao siya ni Saldico. Pati si Rowena Guanzon mga kababayan, nagsalita na. Tila kasi mga kababayan, di na dawit po si Attorney Guanzon na tila mag-aabogado daw si Rowena Guanzon kay Orly Gutesa. Kaya dito mga kababayan, marami pong diskusyon ngayon. Ano na ba talaga ang totoo? May maniniwala pa ba kay Orly Gutesa sa kanyang pagbaliktad? Na ngayon naman ay dinidiin si Marcoleta. Samantalang noon mga kababayan ay talagang taas noo na isinisigaw na tama ang kanyang mga sinasabi. Na siya ay marine, hindi siya magpapaloko, hindi niya maaatim na yung kanyang dalang mga maleta ay tao pala. Kwarta pala ng taong bayan na nasa buwis natin. So dito mga kababayan, talagang sumabog sa social media na talagang si Orly Gutesa tila naghudas. Kasi nga gaya po ng apat na mga Marines, bumaliktad na rin dahil po sa kapalit na malaking halaga. Nako po, ngayon naman si Marcoleta mula sa Blue Ribbon Committee, ginawan ng kung ano-anong kaso, inagawan ni Erwin Tulfo, inagawan ni Ping Lacson, ginawan ng kaso. Ngayon, sa Orly Gutesa naman, pilit na binabaliktad yung mga sitwasyon. Grabe ito mga kababayan. Kaya marami pong mga loyalista nga, talagang mga tanga talaga na hanggang ngayon ay nagpapabudol sa 20 pesos na bigas ang mga Hestas Barabas. So ngayon po mga kababayan, sumabog sa galit si Rowena Guanzon. Nako po mga kababayan ko, pakinggan po natin. Mamaya ipakita natin itong bagong video ni Saldico. Ito yung kumakalat na video na sumasabog po na talagang totoo lahat ng sinabi ni Saldico. Totoo lahat ang mga sinasabi ni Gutesa laban kay Tamba. Nakalimutan yata ni Orly Gutesa na tao siya ni Saldico. Tila bakit si Marcoleta ang idinidiin niya mga kababayan ko. Eto, panoorin po natin ito Mamaya po puntahan po natin si Rep Saldico dito muna kay Attorney Rowena Guanzon. Rowena Guanzon. Pakinggan lang po natin ito. Orly Gutesa. Check nga natin mga kababayan. Bakit nadawit itong si Orly Gutesa? Pinangalanan si Attorney Guanzon na umano'y balak ayusin ang affidavit niya laban kay Romualdez. Halaka mga kababayan ko. Ito yung sinasabi po. Orly Gutesa, pinangalanan si Attorney Guanzon na umano'y balak ayusin ang affidavit niya laban kay Romualdez. Pinangalanan ng dating miyembro ng Philippine Marine Corporation na si Orly Gutesa, si dating Commission on Election COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon na umano'y balak ayusin ang kanyang affidavit laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Gutesa na ibinigay sa kanya ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta ang numero
ni Guanzon para umano ayusin ang affidavit. Noong September 27, 2025, may isang biglaang kumontak sa akin na galing sa opisina ni Senador Marcoleta na nagsasabi na bibigyan ako ng numero ni Atty. Rowena Guanzon para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pagsasaayos ng affidavit na may mga correction, ani Gutesa. Ayon kay Gutesa ay gagamitin sana ang nasabing affidavit para sa pagsasampa ng kaso. Nagdesisyon si Gutesa na hindi na tawagan ang nasabing numero dahil ayaw umano niyang magamit muli. Ayan mga kababayan ko, sinasabi natin. So ito ang sagot ni Rowena Guanzon. Why will I even have anything to do with a lowlife like you? I am not a consultant of Senator Marcoleta and I don't practice law anymore. Nako po mga kababayan ko, yari na. Sinungaling na nga, gago pa. Former COA and COMELEC Commissioner Rowena Guanzon pumalag matapos idawit sa pagbaliktad ni Orly Gutesa. Yawa na mga kababayan ko. O eto, i-check po natin si Rowena Guanzon. Check po natin yung kanyang pasabog. Ito po, meron siyang Atty. Rowena Guanzon. Check natin na. Rowena Guanzon. Ito po. Ito po mga kababayan. Pakinggan po natin ang pasabog ni Rowena Guanzon. Matik TV. Ito po mga kababayan. Check natin ha. Ito yung pasabog ni Rowena Guanzon. O ito. Yan, pakinggan po natin. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon dito. Ito po, pakinggan po natin ha. Para po maliwanag. Maniniwala pa ba sa iyo, Gutesa, na mag-aabogado ako para sa iyo? Former COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon, Islam Orly Gutesa, after he implicated her in the withdrawal of his testimony regarding the alleged delivery of large sums of money to several government officials. According to Gutesa, after he testified at a Senate hearing in September 2025, someone from the office of the Senate, Rodante Marcoleta, allegedly offered him Guanzon's contact confirmation. He said this was so he could seek help from Guanzon in revising his affidavit for planned case filing, but Gutesa said he never contacted her. O eto na mga kababayan, yawa na si Gutesa. Eto po. Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang. Maniniwala ba sa Gutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Para sa ano? Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Pero ayan mga kababayan, lahat po ng nagsasalita ngayon laban kay lahat po. Laban kay Junior, laban sa lahat, laban sa mga iniimbestigahan sa flood control issue, sa mga pagnanakaw, mula kay Marcoleta na pinakulong nila, ngayon naman si Rowena Guanzon. Isa rin kasi ito sa mga mortal enemy ni Da Junior at ni Tambaluslos. Kaya si Atty. Rowena Guanzon dinawit ng hudas na si Orly Gutesa. Yawa na mga kababayan ko, eto na. Siyempre,
mas mabigat ang maleta, hindi ba, Gutesa? Siyempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, may mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file a perjury complaint against you because the ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. And now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case against Gutesa and include him as a co-conspirator in the plunder case versus Martin Romualdez. Tingnan mo lang kung makulong mo yan, ombudsman. Kung hindi ba yan iiyak. Gutesa is undermining the authority of the ombudsman. The ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around and saying na hindi siya nag-deliver ng maleta kay Martin Romualdez. Yung boss mo, si Martin Romualdez, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Ikulong na si Martin Romualdez. Eh, maniniwala ba sa Gutesa na mag-abogado ako para sa'yo? Ayan mga kababayan, ang pasabog ni Ma'am Rowena. Sino pa ba maniniwala sa'yo? Eh yung mga dito, mga loyalista nga. Ay, binabas si mga kababayan, si Rowena Guanzon, ay mga loyalista nga ito, page ng loyalista nga ito. Wala na, nabayaran na. Magkano kaya? Nako po mga kababayan, yun ang sinasabi. Ngayon naman mga kababayan, puntahan natin si Saldico, may pasabog siya. Totoo pala, itong si Gutesa, yung mga sinabi niya noon, totoo pala. Dahil itong ginamit na testigo, mga ebidensya, laban kay Tamba. Eh sinabi na nga nung DOJ the plunder of plunderer. Nako po mga kababayan ko, ito na, magkakalaglagan na. Kaya-kayang, nako po, ito na. Sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayan mga kababayan ko, yari na. Nasaan na ba yung pasabi ito po? Huwag mo akong pigilan sa mga insertions. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Pati si yung anak niya eh. Pero Buhaya kahit din na eh. na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. So, ibig sabihin mga kababayan, kasabwat talaga si Junior dito. Yan ang sinasabi. Ayan o, pumipuyok-piyok. AI daw. Di yan AI, mga tanga. Mana-mana lang talaga. Napakatalino ng Marcos talaga. Kaya hindi ako naniniwala mahina si BBM. Sobrang talino niya. Dumiskarte. Isang live question and answer session, saldi ko. Ayan o, sabihin mo lahat, pati yung bayad para impeachment para BP, sabihin mo rin na may natanggap kang pera, wag puro alibay. Mga tangalis si mga nagko-comment. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni... Ayan mga kababayan. So si Saldi ko na nagsasalita dito. Yung amo ni Orly Gutesa. Tapos ngayon si Orly Gutesa mga kababayan, papasinungalingan at babaliktad siya na puro gawa-gawa lang yung sinalaysay niya nun dun sa Senado na nanumpa pa ito. Ngayon naman mga kababayan, si Marcoleta ang itinuturo at si Mike Defensor na sila daw ang mastermind dito. Kaya si Orly Gutesa, dinamay pa itong si Rowena Guanzon na tila gusto talaga nilang patahimikin yung mga taong nagsasalita laban sa kanila. Kaya pati yung mga Marines ay bumaliktad na at merong kapalit na pera para baliktarin ang kanilang mga salaysay. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Si Saldi ko na nagsalita mga kababayan eh. Ano pa bang bearing ni Orly Gutesa dito? Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede
doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Ayan mga kababayan ko, yan ang mga pasabog ni Saldico. So dito mga kababayan, sa pagbaliktad ni Orly Gutesa, wala na pong saysay dahil si Saldico na ang nagsasalita, mga kababayan ko. Tila baliwala na lahat ng mga sinabi ni Orly Gutesa. Kasi nga, amo na mismo ang nagsasalita. Di ba mga kababayan? Okay na humusga. For transparency, for a better democracy. Just like and share mga kababayan. Lahat talagang uusigin nila. Feeling nila sila na ang may-ari ng Pilipinas, mga kababayan. At yung mga nagsasalita, pinapatahimik. Tignan nyo si Senador Marcoleta. Di ba? Hanggang sa mga Marines, ayan. Talagang yung galamay ni The Junior, wala na. Kunwari lang talaga na gusto nilang kasuhan si Martin, tambaluslos, pero budol talaga mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat. Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, Imelda Facon, Ma'am Lokisip ng UK, at sa lahat ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood sa ating video. Mabuhay po. Ipakalat nyo ang bidyong ito mga kababayan. Mabuhay po.